Hey guys, welcome back to my channel, and for today's tutorial guys is ituturo ko sa inyo kung paano ako nag-edit using Canva para kumita as a digital marketing, no? So ito guys, dito ako nag-edit, and dito din syempre ako kikita kasi ito yung ginagamit ko para i-share yung mga designs ko sa iba't ibang platform ng social media. So, sa mga hindi nakakaalam is nag-start na ako ng digital marketing. It means dito ako nag-edit sa platform na ito, sa Canva, ng libre. Kung gusto nyo guys ng pro or yung may bayad, pwede naman. Kaso kasi in my case is hindi pa ako bumibili ng pro kasi wala pa akong budget, and ayan, kaya gusto ko na mag-start po na ako sa free na walang babayaran syempre. Yung para sa akin kasi mas maganda muna magsimula sa mga simple things kaysa naman na pa nagsimula ka na sa sobrang mahirap, mas mahirapan ka gumawa ng designs. So ito guys, yung mga features ng Canva. So, ayan. Kung wala pa kayong Canva guys, is punta na kayo sa Play Store ninyo and mag-install na kayo para sabay tayong gumawa ng ating digital product. So, ang tinatawag sa mga digital designs is called mga digital products kasi nagsisell ka ng hindi physical. It means hindi hinahawakan. And kapag digital naman, it means sa online lang. Kapag binili nila, agad-agad nasa kanila yung digital product na yon. So, kaya yon, i-share ko sa inyo to para syempre guys, kumita din kayo and matututunan nyo din yung paglikha ng mga designs using digital. So, ito. Ayan guys, yung mga features ng Canva. Marami na ako guys nagawa, no? Hindi lang yung dyan lang sa features ng Canva. So, dahil free users ako is ayun, naka 20 plus na akong digital product sa Rocket.ph. Dun ko guys share yung mga digital product ko gamit ang Rocket.ph. So, ayan. So, pasensya na guys kung medyo nabubulol pa ako kasi it's been a while since nag-start ulit ako ng ganitong tutorial, no? Kasi nagfo-focus kasi ako ngayon sa pag-sell ng digital products ko sa Rocket, and as a beginner, sobrang hirap siya. So, para hindi kayo mas mahirapan mag-design kung saan kayo magdi-design, kung gusto nyo mag-sell din digital products nyo, is dito na lang kayo sa Canva kaysa yung may mga mas bayad pa, no? Kasi yung ibang yung mga ibang designs ngayon sa online apps is may bayad na, pero dito sa Canva is free na siya. Pwede siyang free and pwede siyang pro. So ayan guys, mag-start na ako mag-design. Ang i-design ko is name tag. So, para mas madali nyo maintindihan yung guide ko sa inyo. So, pag na-search nyo na yung gusto nyong gawin, is scroll down nyo lang guys kung ano sa paningin nyo na magandang i-design nyo. Yung parang iibahan nyo lang ng kaunti para hindi parang copyright, no, sa original na gawa. So, ayan. Or pwede din naman guys na kayo gumawa ng sarili nyo kaysa yung guide lang kasi to guys, no, yung mga image na pinapakita nila. Ayan. So, ito yung gagawin ko. So, iibahan ko yan, syempre, para hindi tayo parang copyrighted na kinapi yung sa design ng original na gumawa, no? So, ayan, iibahan ko yung design. So, tignan nyo guys kung paano ko siya iibahan. So, marami siyang features, no? Pati dito sa pag-design ng mga border lines. Ayan.
Itong mga effects, may bayad yan kaya hindi ko siya ginagamit. Mostly ang ginagamit ko itong colors. Marami siyang iba't ibang colors. And yung Canva din is nagre-recommend siya ng mga different colors na babagay sa design nyo. So, ayan. So, pagtapos ko sa mga colors is pumunta ako sa font. Yung font kasi is about sa text design, no? Ayan. Mamimili ka lang dyan kung anong best na babagay sa name. Ayun. Babagay sa design ng ginagawa mo. So, mas maganda guys na medyo maganda yung kulay din, no? Kasi para sa akin, kapag maganda yung kulay, dapat pares para magkatugma din sila nun sa text. Ayan. So, pagkatapos ko nang i-edit yung text, yung font is sa elements na tayo. Yung elements is parang mga sticker siya. Ayan. And iba't ibang elements siya, no? May charts. Ayan. Yung mga charts na yan is and para sa graph and tables. And yung sa mga graph frames naman is pwede mo siyang lagyan ng mga pictures. Yan yung gusto ko sa Canva, yung naglalagay ng pictures na madali. So, bibigyan ko kayo ng example para mas maintindihan nyo. So, drag down ko lang itong frame na ito na bilog. And, ayan, inayos ko lang kaunti yung text, yung font, and lalagyan ko na siya ng element or parang stickers siya, no? And, ayan, sinerch ko yung girl kasi girl yung name. Ayan, mamili lang kayo guys ng gusto nyo ilagay sa frame na yun. So, kapag may napili na kayo, i-drag down nyo lang dyan sa picture na yan. Ayusin nyo lang yung pagka-drag down niya para magasakto. Ayan. So, yung drag down ko na siya, yung nailagay ko na, ayan yung result. Diba mas maganda? Ayan. So, yung next naman is iibahan ko yung borderline para hindi magkatugma, no? Sa original na gumawa nito. So, ayan, mag-search lang ako ng border design sa elements ulit. So, nung nakapili na ako, syempre, i-drag down ko ulit siya. Ayusin ko siya. And para mas mukhang static ba, ganun. Mas maganda yung name tag natin. So, kung gusto yung ibahan yung side to side niya, ayan, pwede nyo siyang i-flip. So, ayun, kakasabi ko lang kanina is yung Canva nagre-recommend ng mga colors. Ayan. Para mas maging tugma yung name tag natin o yung ginagawa natin sa design natin. Para mas mukhang elegante, ganun. Para mas kakaiba sa original.
So, ito na guys yung finished product ko, and kung para hindi kayo mas malito sa kung ano ini-edit nyo, mas maganda na ilagyan nyo na lang siya ng name tag or ayan, kung ano man yung product na ginagawa nyo. I-edit nyo na lang para hindi kayo malito na maghanap. So, ganyan siya no guys, kapag gusto nyo i-print with Canva may bayad and I don't want na may babayaran ako, edi hindi ko siya gagamitin. And kung gusto niyo pa guys na madaming design, ganyan nyo lang siya. Ayan, pero ayan. Pero kung ayaw nyo na siya lagyan, i-delete nyo na lang siya. So, may options dito guys, no, template link or public link. Mas pag public link kasi it means hindi nila ma-edit. Nakikita lang nila yan. Kapag template link naman is pwede nilang i-edit and pwede nilang ibenta. So, yun yung pagkaiba nila. So, guys, nasa sa inyo kung gusto niyo yung PNG, JPG, or PDF. Para sa akin, mas maganda yung PNG. Mas maganda yung printed niya. And kung gusto niyo guys ng PDF, para pag may bumili ng product ninyo, agad-agad na sa kanila, PDF nyo na lang. Or para sa akin, kung editable yung product ninyo, pindutin nyo lang yung template link, and sila na mag-e-edit ng dinesign ninyo. So, ayan. I-copy nyo lang yung link ng dinesign ninyo, tapos i-upload nyo siya sa iba't ibang platform ng social media. Kagaya nung sa akin, ina-upload ko siya sa Rocket PH, tapos kapag may bumili, agad-agad na nilang marireceive yun kasi digital nga and hindi siya physical product. So, ayan. So, yun yung kinaganda ng digital marketing, no? Kapag may bumili na, agad-agad na nasa kanila kasi na editable na siya or printable. Ayan, depende sa mga i-designs ninyo. So, sa akin kasi puro editable siya, kaya puro template link yung mga nilalagay ko sa iba't ibang websites. So, that's it guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe to my channel. Bye!